Siyempre, kailangan din mag-submit ng transcript of records, pero itong babanggitin ko na pinakahuli ang isa sa pinakamahalaga sa lahat na kapag hindi pasado ito ay hindi kayo tatanggapin sa master's or PhD dito. Kailangan mag-submit ng research proposal. Yes, you heard me right, guys. Research proposal. Sa atin, pagpapasok ng master's or PhD, or master's halimbawa, baka may entrance exam, pero hindi ka hinihingan agad ng research proposal. Dito, bago ka palang pumasok, ina-expect nila na alam mo talaga gusto mong gawin. So, posible na may background ka sa area na yun on education, o kaya may background ka tungkol sa international relations, o kung wala ka mang personal na background, wala kang naaral tungkol doon, ay gusto malaman, interesado ka talaga rito, meaning nag-devote ka rin ng time previously prior to your application na nag-research kahit papano. Kasi makikita nila dyan kung may potential ka na gumawa ng research. Kasi research talaga ang mahalaga sa graduate degree. So, pag papasok ka pa lang, nag-a-apply ka pa lang, may research proposal ka na. Hindi nila in-expect na perfect na agad yung research proposal. Pero nasahan nila na malinaw sa isip mo kung ano ang pag-aaralan mo rito. Dahil yun ang magiging basihan para ihanap ka nila ng supervisor. Research proposal is one of the most important requirements.